Tubig, inumin at pagkain ang pangunahing problema ng mga biktima ng lindol sa Negros Oriental. Ang mga residente umaasa sa relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo. Mula naman sa bayan ng Taya sa Negros Oriental, nakatutuklaran si Jiggy Manikad. Jiggy! Tita Mel, naririto po tayo ngayon sa bayan ng Tayasan. Ito po yung itinuturong epicenter ng FIVOC sa naganap na lindol kahapon, 6.9 magnitude. At sa likuran ko lamang po ay makikita nyo yung bahay kung paano po ito pinadapa nitong lindol na ito. At ito po ay katabi lamang itong strukturang ito na talaga naman nung parang naging nagkagutay-gutay sa itsura pa lamang nitong bahay na ito. Ito'y naninirahan dito yung ilang pamilya, pero dahil sa pangyaring ito ay kinailangan nilang lumikas sa kabilang kalsada. Pero kanina ang mahirap dito ay medyo umuulan, kaya yun ang problema ng mga residente dahil natatakot silang bumalik sa kanilang mga tahanan at pag umuulan, yun nga ang problema. Kanina rin po ay meron kaming naranasan na bagyang pagyanig. Hindi ito tumagal ng 1 segundo pero ramdam na parang may dumaan na malaking truck dito sa aming lugar. Kaya takot na takot yung mga residente dito sa kabila ng sinasabi ng FIVOC na maaring hindi na at sana hindi na po masundan ng mas malakas na lindol pa yung nangyari kahapon. Bagamat yung mga aftershocks na nararanasan ay tatagal ng ilang araw o maaring abutin pa ng ilang linggo. At kanina nga po nakausap natin yung mga may 30 pamilya dito sa Tayasan na pansamantalang nanunuluyan sa kanilang plaza at umaapila naman ng tulong para sa kanilang pagkain at malinis na tubig inumin. Narito po ang aking report. Pagpasok pa lang ng bayan ng Tayasan sa Negros Oriental kung saan malapit ang epicenter ng lindol, kitang-kita ng pinsala na idinulot ng 6.9 magnitude na lindol na naganap kahapon. Mga malalaking bitak ang iniwang bakas sa kalsada. Ang mga restaurant sa gilid ng daan, nagiba. May mga bahay na pinadapa. Maging ang simbahan, hindi nakaligtas at nasira. Matinding takot ang idinulot sa mga residente ng lindol. Kaya pansamantala muna nilang iniwan ang kanilang mga bahay sa takot na madaganan lalo pat simula kahapon hanggang ngayon ay mayat-maya ang mga aftershocks. Sa plaza ng Tayasan, pansamantalang naglalagi ngayon ang may 30 pamilya na nakatira malapit sa mga baybaying barangay. Naguba yung bahay niyo? Ang kitchen na collapse. Also our kanabang dining room. Nakuan siya. Dito muna kayo. Ang hollow blocks na na-collapse dahil ang among table na broken ang glasses. Glasses are all broken. Takot po kayo na bumalik pa? Maraming nasira na bahay. Lumikas daw sila kahapon nang ilabas ang warning ng posibleng tsunami. At bagamat kinansela na ang warning ng FIVOC, minabuti raw ng mga residenteng mamalagi muna sa plaza dahil sa takot. Si Mang Gerardo sariwa pa sa kanyang isip ang nasaksiyang kakaibang galaw ng dagat kahapon. Nanonood ako ng TV, ikalit lang ng lumindol ng malakas, napalong, na patay bang TV, na brown out. Tapos lumakas ang tubig. Ang tubig umiikot, parang bumubula. Diyan ako sa tabi kami ng dagat nang nakatira kami. Tapos bigla lang nawala. Ang dagat patungo na doon malayo. Na makikita mo na doon ng buhangin na hindi na pinupuntahan pero ang lakas talaga. Tapos mamaya-maya bumalik. Pero mahina. Tapos pag bigla siyang sumandal, igo ako. Natamaan ako ng tubig. Kaya baba man ko sa bahay ko. Hanggang dito ang tubig. Ang iba namang residente sa bundok daw nagpuntahan dahil sa takot sa tsunami. Dahil sa trahedya, saradong lahat ng tindahan sa buong Tayasan. Kaya problema ngayon ang kawalan ng maiinom na malinis sa tubig at mabibiling pagkain sa lugar. Umaasa ang mga residente sa relief goods na ipadadala ng lokal na pamahalaan at mga pribadong mamamayan na magmamagandang loob. Wala kami dito mainom. Mayroon man mineral water, wala ka naman mabibilan. Siyempre, brown out.
walang kuryente. Pagkain, damit man minsan diyan, kung may pusong man silang mababait, masuportaran kami dito. Tita Mel, sa description ng mga residente rito ay tila ba dinidribble yung kanilang pakiramdam habang lumilindol kahapon sa halip na pagyanig na sideways ay parang umaalon yung kanilang pakiramdam. At bunga nga niyan, makikita nyo dito sa aming pwesto itong mga bitak sa lupa na nilikha niyan. At itong gilid ng highway ay nagkaroon ng puwang mula dito sa lupang dati niyang kadikit. Kaya ito lamang yung isa o ilan sa mga sample na makikita nyo rito, lalo na doon sa mga nadaanan namin, yung mga tulay, may umangat, may lupang bahagi na lumubog, may mga chapel na pinabagsak. Ganito katindi ang pinsalang idinulot ng lindol na ito kahapon. Tita Mel? Jiggy, pero yung areang yan, pwedeng maabot. Maaari po itong maabot ng relief goods, bagamat yung mga truck hindi nila pinapadaan doon sa mga tulay, maaari namang i-transport o ilipat doon sa mga maliliit na van o di kaya jeep na pampasero yung mga relief goods na ipapaabot dito. Partikular dito sa bayan ng Tayasan dahil pwede namang may mga parang mga side street na inikutan para makaiwas sa tulay, pero pagdating doon sa tulay pwedeng mano-mano na ilipat at malapit lamang yung paglalakaran kung sakaling maglalakad yung mga magdadala ng relief goods patawid doon sa sasakyan na mag-abang sa kabila ng tulay. Tamel? Makikipag-ugnayan kami sa iyo, Jiggy Manikad, kaugnay ng ating mga relief operations. Maraming salamat sa iyo, Jiggy, ha?